Kwento ko po sa inyo, noong Biyernes, nag-celebrate pala si Fiona sa kanyang second birthday celebration, no? Normally kasi noong March 11 yan, hindi natuloy dahil nga nagkasakit siya. At yung mga bisita niya, yung mga classmate niya. At dito sa gym, dito kasi pag nag-celebrate kami ng birthday ng mga classmate niya, yung mga bata lang ang pumupunta, hindi namin, kasi yun din yung mga na-experience namin kung inibita yung mga anak namin sa mga birthday ng mga kaibigan nila, simula nung kay Michelle, kay Philip. Yung mga bata lang ba, hindi kasama yung mama at papa. So bali, nahatid lang yan sila dito, tas bibigay ka lang oras kung anong oras sila ipasundo, kung hanggang anong oras sila dito sa bahay. 6 na bata yung inibita ni Fiona, pero 4 sana ang pupunta. Tapos nung Biyernes na, yung isa hindi nakapunta dahil sumakit to yung tiyan. 3 na lang sila. Sobrang nag-enjoy po talaga yung mga bata dahil sobrang, yung naglaro sila dito sa bahay, nag-video okay kami, nagsayaw sila. Ang ganda kasi ng weather last week. Kaya sabi ko, punta tayo sa playground. Nagdala ako ng pakwan doon, watermelon, mainom nila. Naglaro sila doon, kasama ko si Martin. Alas 3 sila dito hinatid, tapos alas 6 sinundo na sila. Yung isa sinundo, tapos yung dalawa hinatid namin. Kasi pupunta din kasi kami sa city, kaya hinatid na namin yung dalawa. Isang lalaki lang yung best friend talaga ni Fiona ba na simula kindergarten pa talaga, mag-classmate na sila. Napakalapit ni Fiona sa niya, kaibigan niya. Para magkapatid sila, pag nagkita na ako, pag ayaw na maghiwalay. Yun nga na, nung Friday na, ganap na din sa wakas yung second birthday celebration ni Fiona. At, nung weekend, hindi kami umalis dahil nagkita kami ni Tobias at ang mama niya, nag-usap-usap kami about sa kasal, yung kasal nila pa. May location na sila, may nakita na sila na saan nila gaganapin yung kasal nila. Tapos inibita din nila kaming magkape-drinkin, yung magkape ba, doon sa bakery, doon sa city. Pagkatapos to, nag-grocery kami. Tapos pag Sunday, nagtrabaho si Martin. Panggabi siya. Nagsimba kami ni Fiona. So wala kaming masyadong ginawa noong weekend. Kung hindi kami umalis sa... Fiona, nagkain na naman ng ice cream si Fiona. Sobrang happy na naman niya. Kaya nagbukas na dito sa city ang nagtinda ng ice cream. Dahil mainit na. Pero yung hangin, malamig. Pero wala namang hangin. Yung sobrang malakas kasi yung hangin kayo. Wala naman ang hangin. Mainit naman siya. Fiona, no? Yeah? Ganda naman ni Fiona. Ay. Pauwi na kami ng bahay ni Fiona. Grabe ang hangin, oh, di ba? Sabi ko po sa inyo kanina na ang lakas ng hangin dito. Parang nilipa rin ako. Sana all. Sana all. Uwi na. Yeah, baby. Bubis to. Naantok daw siya. Kawawa naman, oy. Sa bahay naman tayo. Malapit naman tayo. Agwan taga. Ganda ng weather ngayon. Bukas din. Maganda din ang panahon. 20 degrees bukas. Maglinis ako ngayon sa likod ng bahay namin. Pakainin ko muna si Uma. Ito naman kay Martin. Ano to siya? Itong malaki. Patatas to. Kasi si Martin nila pang gabi. Para may lakas. Magtrabaho mamaya. Takpan muna natin.
Kailangan naman namin mamili ng mga mainom. Dahil kunti na lang. Yan na lang natira. Ito mga to. Kay Martin to. Pag nagtrabaho siya. Yan yung inom niya. Yan. Natin na. Arrange ko siya kay baka bukas mamili kami ng mga drinks ba. Yan. Lagay natin yan dyan. Ito pa siya. Ito pa ang isa. At yan na naman yung mga sauli namin. O diba? Ang dami na naman. Dito pa. Bago lang kami nagsauli. Yan naman. Ang dami na naman. Mabilis maubos yung tubig namin. Kasi ang lakas namin uminom ng ito mga soft drinks, yung mga anak ko hindi mainom yan dito sa bahay. Paminsan-minsan lang. Pero yung mga ganyan, ayaw nila. Gusto nila yung Fanta at saka yung Coca-Cola. Pinagsabihan ko kasi yan si Martin, huwag palagi yung bili ng Coca-Cola kay... Sa restaurant lang po talaga ako mainom ng ng soft drinks. Dito sa bahay, kape lang at saka tubig. So diba, yan na lang yung natira. Kunti na lang. Kailangan talaga namin mamili bukas. Tapos ito naman kay Philip para mag-eskwela siya. Ito yung mineral water niya. Kukunin ko na si Fiona. Tingnan po ninyo, alas city na dito. Tahimik na sa city ba? Wala nang mga taong naglakad-lakad. Ako na lang. Magpunta lang ako saglit sa bangko. May lang ako. May deposit na pera dahil si Tobias magpadala ng pera kay Rafaela. Hindi niya kasi alam kung paano magpadala. Kaya ako talaga nagpapadala niyan palagi. Tahimik na city, wala nang tao. Sirado na. Sabado ngayon. Salad. Kain tayo ng salad. Inom tayo ng tuba. Kainin natin si Martin. Ay, sana Ganda ng restaurant. Kami lang tawa ni Martin. Exclusive. Na? Exclusive for ons niya. Exclusive for ons. Ano man to? Dinner date. Ay, sana all. Kain tayo. May hap kayo nga. Salad na resto free. Kainin na lang natin ang salad eh. Sayang naman. Ang ganda ng restaurant dito pa. Luma na to siya pero pwede nyo. Shit ka sa mga kainan. As in noon, berban si restaurant buong sa hotel open. Ano yung pwede mga option eh. Ano ba? Tawag yun eh. Kunti lang. Hindi ko pinalansya yung ang bahay lang naman yun siya. Tapos saka yung iba, hindi naman siya. Ito kasi kailangan plansyahin kay sinuot mo, parang habulin ka ng plansya. Ganito siya, diba? Kumot na. Kasi Bisaya pa. Kumot. Naglaba kasi ako ng mga damit ni Uma. Saka nabulingon ni Uma, Inipon kasi ko kasi yan ng kamot ng mga labahan ni Uma ba. Iniipon ko yun. Saka ko nilalabahan. Pinapadami ko pa siya. Saka ko talaga mag-start maglaba. Ngayon madami na. Kaya kanina nag-start. Kahapon pala ako nag-start maglaba. May 2 salang pa na damit sa tapos na ako sa kadamit ni Uma. At yung Uma pala dalhin sa hospital ngayon. Sama na naman yung pakiramdam niya, diba? Kuninto ko sa inyo ng isang araw na sama yung pakiramdam ni Uma. Kung side effect lang sa gamot ba. Na siya, lagi siya natutulog. Tapos ngayon, kahapon, uminom pa siya ng Pero ngayon, kunti lang yung nakain niya. Kunti lang pinainom niya. Parang 3 baso pa lang yung inom ni Uma ngayon. Nag-alala kami. At sumuka din siya kanina. At basa din yung niya. Parang may diarrhea siya pa. Hindi deklarado pa naman yan sa mga matanda, May edad na ba? Ma-dehydrate sila. Kaya nagtawag kami ng
Meron kasi dito sa Germany yung doktor na pumupunta dito sa gabi. Ano siya, pali hindi siya yung emergency kasi kung tatawag kami diretso ng ambulansya, hindi naman emergency kay Uma, no? Tumawag muna kami doon sa isang doktor, tapos in-explain namin. Tapos sabi naman na tawag, ipa-check up na lang daw para sigurado ba na ano, para sigurado kay hindi pa yan magkapag-salita na talaga si Uma kung ano naramdaman niya. Kanina tinanong ko, masakit yung tiyan niya. Tapos ngayon, gabi, sumuka 2 beses. Tapos ngayon, pamarang siya may ano ba. Kaya sabi ko kay Martin na dapat ma-check up si Uma. Yung ganito, pang ano siya, pang all-star na cover ng lamisa ba. 75 cents lang. Bilhin natin to. Ito kami sa Action ni Martin. Ano, pang ano ba? Storage, ano, storage box ba. Ganda siya. Tingnan ito, oh. Ang binili ko ito, lalagyan ng mga chocolate. Itago. Nandito kami ngayon sa Siegen. Ito yung sakura nila dito. Sabi ni Martin, mas maganda pa daw kaysa sabon. Kasi sabon ba parang, ano na yung puno niya, hindi na talaga asin maraming bulaklak. Kumpara noon ba, yung mga lumang video. Nakakita ko sa social media. Hello. Nandito kami ngayon sa Sakura dito sa Siegen. Tingnan po ninyo. Ang ganda ng bulaklak. Parang ano ba? Ang tawag niyo no eh? Hindi masyadong kulay pink yung ano nila. Ano yung may pagka-white din yung ano ba bulaklak. Glaube die Sakura, da gibt es so viel verschiedene Farben, ne, die Blumen, ne? Ja. Aber in Bonn, das ist richtig pink und groß, oder? Ang daming tao dito. Ipakita mo. Yan. Daming tao dito. Tapos pwede mag-picnic o pwede mag-upo dyan. Pwede daming tao nag-video, nag-picture dito. Isa na kami dyan. Tapos punta kami sa Asian store after dito. Sa Filipino store pala. Ganda kasi ng weather ngayon, mainit na hanggang doon pa. Maganda tong park dito sa Siegen. Kaya lang napakahirap dito kami sa Filipino store sa Siegen. No, kung Red Horse. Pipila is 8 euro ang peso. Pasok 1,000. Madaming t-shirt, Philippine t-shirt. Oh, kuma. Guwapo lagi. Oh, guwapo lagi ka, Martin. Nasa bahay na pala kami. Galing kami kanina sa Filipino Asian store doon sa Siegen at pumunta din kami doon sa Sakura, doon sa yung pinuntahan namin na park ba. Ang ganda pala doon sa Siegen. Mas gusto ni Martin doon kaysa sa Bonn. Kasi doon, bawal na may auto dumaan sa gitna. Sa Bonn kasi may dumadaan na auto ba. Tapos ang dami pa naman tao doon. Kaya mas gustuhan ni Martin doon dahil hindi na-disturbo yung mga tao ba kung nag-picture sila sa gitna. Wala mga sasakyan na dumadaan. Kaya mas maganda doon. Tapos pwede mag-upo doon sa gilid. Pwede ka mag-picnic. Ang daming tao kanina kasi maganda yung weather. Tingnan po ninyo, nandyan pa yung dekorasyon ni Fiona. At nakagala kami kanina na hindi kami nag-ano ba. Kasi si Uma wala dito sa bahay. Nandun sa hospital na naman. Diba sabi ko po sa inyo na masama yung pakiramdam ni Uma. Tapos nung Huwebes, pagtrabaho na sana si Martin. Merkulis pala yun. Magtrabaho na sana si Martin. Ako, alam mo ba ninyo? Hindi siya halos uminom nung araw na yun. Tapos hindi niya nainom din yung gamot niya. Nahirapan po talaga kami kasi palagi siya natutulog. Pagising naman,
hindi siya halos umiinom ba, hindi niya binubuka yung ano niya. Pag binibigyan ko, umiinom naman siya, pero kunti-kunti lang, naglala ko baka ma-dehydrate, kaya sabi ko kay Martin na tapos masama talagang pakiramdam ni Uma, tapos ni 38 yung ano niya, may kunting lagnat siya ba. Tapos nung tumatay siya nung araw na yun, may dugo, bumalik na naman yung nangyari sa kanya noong November, diba, na hospitalan siya, mayroon na naman siyang sa kanyang tiyan, sa intestine ba. Kaya marami ng bawal kay Uma ngayon. Bawal na yung gatas, bawal na yung mga matatamis, bawal na din may mga juice na pinainom namin, bawal. So, pwede tubig na lang kung maaari, tas tea. Taka hindi lahat ng tea pwede niyang inumin. Kasi marami po talagang bawal kay Uma ngayon. Kaya, tas walang mga zoire, yung mga tawag ng zoire yan Basta marami pong bawal sa kanya ngayon. Dapat, talaga namin, dapat, tawag yan mag-iingat talaga kami, kasi kung hindi kami mag-iingat sa binibigay namin pagkain kay Uma, baka ulit na naman, hospital na naman siya. Buti na lang ngayong na-hospital siya, hindi siya masyadong, tulad nung una ba noong November na na-hospital siya, na-ICU siya noon, di ba? Ngayon, nasa normal na kwarto lang siya, tapos natawa pa kami doon kay palagi niya tinatawag ba, Uma! Tinatawag niya sa sino ba si Uma ako? Sabi niya, hindi ikaw. Tapos sabi niya sa nurse na si Martin daw yung asawa niya. Tapos natuwa kami kay, hindi siya matamlay, ba't nakikipag-usap sa amin. Tapos intindihan mo talaga yung sinasabi niya. At hindi din siya masyadong katulad noong nauna na hospital siya noong November na. Sobrang kawawa talaga si Uma noon. Pero ngayon, salamat sa Diyos at hindi naman siya masyadong katulad noong last na admit siya last year. Siguro sa Monday, nandito na siya. At alam po ba niyo, nung nandito si Uma, grabe talaga yung pag-alala ko ba. Sabi ko kay Martin kasi panggabi si Martin noon, sabi ko sa kanya na tulungan niya akong palitan yung diaper ni Uma kasi nakadumi si Uma sa bed niya. May diaper naman siya, kaya lang nahirapan kasi ako pag ako lang. Hindi pa kasi ako sanay na magpalit ng diaper kay Uma na sa bed. Kasi palagi talaga namin yan siyang pinapaupo. Kasi nung time na yun, masama yung pakiramdam niya. Tapos siya, may diarrhea. Parang may diarrhea din siya. Tapos sumusuka din siya yung time na yun. Kaya sabi ko na Martin na pag nangyari yan kay Uma mamaya, tawagan talaga kita sa company. Tapos parang, hindi talaga ako komportable ba? Sabi ko sa kanya, huwag ka na magtrabaho Tapos na lang, tawagan mo na lang yung doktor. Kaya pumunta yung doktor. Tapos tinignan nila yung pasyente. Grabe si Uma ang 4 na taon nandito. Pinabay niya, pinagsasabihan siya na yung mata niya ba kasi titingnan. Hindi niya talaga ginawa. Tapos ayaw niya. Sabi ganyan ba talaga yan? Siya hindi nakikinig pag may sinasabi ka. Sabi ko, hindi naman palagi, pero may time talaga na hindi siya hindi siya nakikinig kung anong sinasabi mo. Ganyan talaga daw pag may dementia. Sabi Kaya, hirap ng pag may ganyang sakit, hindi mo na nasasabi talaga kung ano yung nararamdaman mo, hindi mo na halos masabi niya sa amin ba. Pero mapansin naman namin pag hindi maganda yung pakiramdam niya dahil manghina siya ba. At hindi masyadong, si Uma, pero usog, malakas ba yan kumain. Katapos lang niya kumain, umahala na siya. Sabi na yan siya, gutom pa ako. Gutom na naman daw siya. Tapos mga pura usog, malakas na minom ng tubig. Kaya mahirapan talaga ako nito pagbalik nito sa bahay kasi maraming ang bawal sa kanya. Bawal yung gatas, bawal yung basta yung maaari, tubig lang at tea lang ibibigay sa kanya. Tingnan na lang natin. Importante na alam na namin kung ano yung dapat mong gawin at alam na namin din kung ano yung mga bawal kay Uma. Dapat ingat na talaga sa susunod dahil kawawa naman hospital palagi Tapos nag-iisa lang siya dun sa kwarto niya. Parang naburingan siya ba? Wala siyang kasama. Buti na lang mayroon namang TV doon. Nagkinig naman siya. Kaya lang yung TV kasi kailangan mag-headset yung pasyente. Hindi niya katulad sa atin na malakas yung nakakadisturbo kasi sa ibang katabing kwarto. Kaya headset lang yung gamit ng mga pasyente doon.
Buti na sana kung may cellphone si Uma, no? Namang cellphone si Uma. Hindi mo yan sanay mag-cellphone si Uma. So, nang dumating ako sa Germany, wala talaga yung cellphone. Yeah. Isa sa nakita ko na walang cellphone. Yung mama ko, hindi din mahilig cellphone. Wala din yung cellphone. Silang dalawa. Hindi, walang pakialam sa mga nangyayari sa social media. Buti na yung gano'n, no? Kasi minsan, no? Sa totoo lang, yung social media ba, no? Stress. Minsan natutuwa ka sa mga kakita mo, mga nakakatawa na video. Pero yung minsan, lalo na ngayon, mag-eleksyon na. Yan sabi ko po sa inyo. At dito na lang din natin natin video, no? Dahil medyo mahaba na. At ako'y magliligpit muna dito sa baba. Tingnan po nyo, nakadress na ako ngayon dahil mainit na. At maglilinis ako. At magtapon pa ako ng basura sa labas. Kaya maraming salamat po sa inyong panonood sa akin. Palagi. At mag-iingat po kayo. Bukas ulit. Bye-bye. Ciao. Ito kami sa hospital. Bisita na si Philip, si Fiona. Mga bagong ligo. Yan si Oma. Ito yung kwarto ni Oma. Hier, darf hier. Bees mag-cook Oma. Ito yung toilet ni Oma. Laki, no? Ganda, malinis. Sobrang linis. Live in the highs and lows.